Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at yun nga ay nagbigay na ang DMW. Ito na yung pinakahihintay ng lahat ng gustong mag-exam yung mga atat na atat dyan. Ito na, nagbigay na ng schedule ang DMW para sa second batch ng mag-i-exam ng EPS Topic Exam Philippines. Ayan na, makikita nyo sa screen at nakalagay dyan na kailangan 1 oras bago ang exam ninyo ay dapat nasa DMW na kayo. Wag na wag kayong magpapalit dahil hindi na kayo makakapag-exam pag kayo ay na late. At mahigpit na ipinagbabawal ng DMW ang malate, Dahil meron pa yung mga meron pa yung mga sinasabi na mga bawal gawin. May mga sinasabi pa yan sila, yung mga proctor ng mga Koreano, kung ano yung mga dapat ninyong gawin sa exam room, yung mga bawal magdala ng cellphone sa loob ng exam room, sinasabi nila yan. At bawal tumingin sa monitor ng katabi. Yan, mahigpit sila dyan. Huwag nyo nang gawin yan dahil baka masayang pa yung effort ninyo pagpunta ng DMW. Baka sa halip na papasasana kayo sa katigasan ng ulo ng iba, meron talagang ganyan. Kaya iwasan nyo na yan. Yung mga sinasabi nila na bawal. Lagi nyong tatandaan ang traffic sa EDSA. Lalo na pag malayo kayo at yung may mga schedule ng pang alas 3. Siyempre, kung nasa kunyari Cavite ka o sa malalayong lugar, magbigay ka na ng hanggat maaari para maiwasan ng malit, lalong nasa ibang probinsya ka, umupa ka na ng pang-overnight lang na malapit sa DMW. Mayroong mga nagpapaupa dyan ng mga 1 araw, 3 araw lang, babayaran mo. At least sigurado ka na hindi ka malilate, di ba? At wag nyo rin kakalimutan ang original passport, black ball pen, yan, wag nyo kakalimutan yan. At para sigurado, magdala na rin kayo ng face mask. At hindi naman na siguro kailangan yan, pero mas maganda yung sigurado, magdala na rin kayo ng face mask. At ang nakalagay nga dyan na mag-i-exam para sa second batch ay 6,900. At nasa pakahulian yung picture na yan. At nakikita nyo dyan, nakalagay din dyan kung anong session. Yan, kung session 1, session 2, session 3. Kung anong oras, nakalagay na dyan. At eto na nga, nagbigay na ng list ng passer. EPS Topic Exam passer ang DMW sa first batch. Sa Manila, ang pumasa ay napakarami, 5,066. At sa La Union naman, ang pumasa ay 918. At sa Aklan, ang pumasa naman ay 240. Ang dami na yan, Bali, pumapalo na yung 6,226 ba? Tama? Lahat ng passer ng first batch. At mukhang kakayanin yata agad na, maabot yung 10K na quota. Pero sa bagay, yung mga mag-i-exam siguro ng katulad ng second batch, ang mag-i-exam na lang ay 6,900. Yung mga mag-i-exam ngayong second batch. At di lang natin alam kung ilan yung mag-i-exam ulit sa third batch. Pero sa palagay ko, mukhang susubre yata sa quota na 10K. Pero hindi natin alam, mahirap magsalita kasi nakadepende yan. Kung maraming papasa ngayon sa second batch, yung marami rin yung mag-i-exam na yan, 6,900 At siguro baka libo rin yung pumasa dyan, Kasi yung mga yan, atat na. Kasi matagal silang naghihintay. Siyempre, nakapagganda ng maayos yung mga yan. Lalong-lalo na yung maghihintay ng third batch. Siyempre, nakapag-review, baka maraming pumasa sa mga yan at baka lumagpas sa 10K yung mga list ng mga passer. At ibig sabihin lang yan, yung binigay na list of passer na yan ng DMW sa Manila, sa La Union at saka sa Aklan, ibig sabihin yan ay yan na yung pumasa sa EPS Topic Exam at pumasa rin yan sa Ichihara test. Kaya nakasama na sila sa EPS Topic Exam passer na binigay ng DMW na nanggagaling sa HRD Korea, Nandiyan na yan. Yan na yung finalist at yan na yung mga kandidato para sa skill test. At sigurado, kailangan galingan nyo sa skill test, Kasi hindi natin alam, baka mamaya
baka sumobra yung sa 10K na nga na sinasabi na quota, baka dyan sila magbawas. Baka higpitan nila yung pagdating sa skill test at dyan sila magbabawas pag sumobra sa quota. Pero wag naman sana. Kumbaga kung susobra man siguro ng kaunti, napalagay natin ng 10,200 o 10,300, baka naman hindi na nila higpitan masyado sa skill test. Kasi kukunti lang naman yung sumobra Pero kung talagang susobra at abot ng mga palagay natin ng mga 13,000 yung papasa, baka nga magbawas yan sa skill test. Pero wag naman sana. Pero magbabawas at magbabawas yan. Paano kung may bumagsak nga at talagang kukunti lang talaga yung nakuha mong point sa skill test, babagsak ka talaga. Diba? Alam nga namang ipasa kanila, bagsak ka talaga. Tingin ko naman, kayang-kaya nyo naman ng skill test. Pumasa nga kayo sa exam. Kasi dyan naman, sa interview, mag-practice ka lang kayo nung intro, yung mga sasabihin nyo. Kung may asawa na kayo, ilang taon na kayo, kung kasal kayo, ganyan lang naman yung sa introduction. Sasabihin nyo pangalan nyo, yung experience nyo sa trabaho. Pag wala kayong nasabi, pulang point yung kailangan may masabi kayo kahit konti pagdating sa interview, di ba? At pagdating naman dun sa mga assemble na yan, kayang-kaya nyo naman yan. Madali na lang yan para sa inyo kasi mag-practice lang kayo na mag-practice para sa pag-assemble para ma-perfect ninyo at sigurado hindi naman kayo babagsak niyan sa skill test. Pero na nga lang kung ibinagsak mo lahat yon, introduction, tapos yung sa physical, tapos yung sa assemble, wala talaga. Babagsak ka talaga. Pag wala kang nakuhang points doon, di ba? Kaya galingan na lang sa skill test. Pero sa palagay ko naman, kukunti lang yung babagsak dyan. Ang babagsak lang siguro talaga dyan, yung, kumbaga, pagdating ng skill test, nung tinatanong na, kinabahan na at hindi na makapagsalita. Tapos pagdating doon sa assemble, hindi na makagawa at nangangatal na kamay, patay tayo dyan. Kaya huwag kayong kabahan pagdating sa skill test. Maaari pa raw, may nagsasabi maaari pa raw mahugot sa passer pag kinulang daw yung passer na hindi raw maabot yung 10K, baka maaaring mahugot pa yung mga 105 at 100 ang score. Maaring kuhanin pa raw kasi baka hindi makuha yung 10K na quota. Pag natapos nitong first batch, second batch at third batch ng mga nakapag-exam, di ba? Parang sinasabi niya na maaaring hugutin pa raw at isama sa passer, pero sa palagay ko siguro, pero nakakalamang hindi na. Isipin niyo na lang na bumagsak na lang kayo yung mga 105 At para sa akin hindi na dapat asahan yung mga ganyan kasi pag nagbigay sila ng list nagbigay sila ng passing grade, yun na talaga yun. At ang mangyayari diyan magpapa-exam na lang ulit sila kung sakaling hindi nila makuha yung 10K na quota. Pero sa palagay ko, kuha yan At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!